Bansang Iran nagbabala sa Saudi Arabia at maging sa mga bansa na tumutulong sa Israel. Kabilang na nga dito mga idol ang bansang Amerika na alam naman natin mga idol na noon pa man ay kaalyado na ng bansang Israel. At tila nga mga idol nangangamba na ang bansang Iran dahil nga mga idol sa banta ng bansang Israel na aatakihin di umano ng bansang Israel ang bansang Iran ng pasurpresa at hindi nila namamalayan. I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. Subalit alam nyo ba mga idol na kahit anong pagsisikap ng bansang Iran at ng mga kaalyado nitong mga bansang terorista at kahit pa nga mga idol pagtulungan ng mga bansang ito ang bansang Israel na pabagsakin ay hindi nila ito magagawa at hindi nila ito kakayanin. Dahil ang bansang Israel mga idol ay isa lamang ang kakampi at ito ay napakalakas at walang sinuman ang makakatalo dito. At siya ay walang iba mga idol kundi ang ating Panginoon. Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Panginoon na lumikha ng sangkatauhan at kahit na ang bansang mga rebelde, kahit na ang bansang mga terorista ay kanya ring nilikha. Subalit hindi sila naniwala sa ating Panginoon. Kaya naman ang bansang Israel ay kanyang pinoprotektahan dahil ang bansang Israel ang tanging lupang pangako na kailanman ay hindi pababayaan ng ating Panginoon. At hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Marahil ang ilan sa inyo mga idol ay nagtataka kung saan mababasa sa Biblia na pinoprotektahan ang bansang Israel ng ating Panginoon. Mababasa natin mga idol sa Deuteronomy chapter 33 verse 29. At ito nga mga idol ang nakasulat: Maginhawa ka o Israel, sino ang gaya mo, bayang iniligtas ng Panginoon ng kalasag ng iyong tulong at siyang tabak ng iyong karangalan, at ang iyong mga kaaway ay susuko sa iyo at ikaw ay tutungtong sa kanilang mga matataas na dako. Ang ating binasa mga idol ay ilan lamang yan sa mga nakasulat sa banal na kasulatan. At kung mapapansin nga natin mga idol, kahit gaano pa karami ng bansang kalaban ng bansang Israel at kahit pa napakalakas ng mga ito ay hindi nila ito matalo-talo. Napakaraming kaguluhan sa Israel sa kasalukuyan. Inuusig sila at pinalilibutan ng mga kaaway ng Syria, Lebanon, Jordan, Saudi Arabia, Iran, Hamas, Jihad ng Islam, Hezbollah at marami pang iba. Ngunit ang pagkamuhi at pag-uusig na ito ay mga pahiwatig lamang ng mga magaganap sa huling panahon. Mababasa natin mga idol sa Mateo chapter 24 verse 15 hanggang 21. Ang pinakahuling pag-uusig sa Israel ay nagsimula nang muli itong maging isang bansa noong 1948. Maraming scholar ng mga hula sa Biblia ang naniniwala na ang 6 na araw ng digmaan sa pagitan ng mga Arabo at Israel noong 1967 ang pasimula ng wakas. Ang mga nangyayari ba ngayon sa Israel ay nagpapahiwatig na malapit na ang mga huling araw? Ang sagot ay oo. Ito ay nagpapahiwatig na nalalapit na ang mga huling araw. Ngunit ang tanong mga idol, nangangahulugan ba na ito ang wakas ng panahon? Ang sagot ay hindi. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi na sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng alingaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag, datapwat mangyayari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas.
Marami ang nagtatanong mga idol kung bakit sa dami-dami ng mga bansa ay ang bansang Israel ang napili ng Panginoon, at ito ang dahilan. Tungkol sa bansang Israel, sinabi ng Diyos sa Deuteronomy chapter 7 verse 7 hanggang 9, hindi kayo iniibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang mga bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan, kundi dahil sa iniibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay, at tinubos kayo sa bahay ng pagkailipin mula sa kamay ni Faraon na hari sa Ehipto. Talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. Subalit alam nyo ba mga idol na mayroong pangunahing dahilan ang ating Panginoong Diyos kung bakit pinili Niya ang bansang Israel? Si Jesucristo ang pangunahing dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang Israel upang maging kanyang tanging bayan. Hindi kailangan ng Diyos pumili ng kanyang sariling bayan, ngunit nagdesisyon siya na si Jesus ay manggagaling sa isang kalipunan ng mga tao, at pinili ng Diyos ang Israel upang maging bansang kanyang panggagalingan. Gayunman, ang dahilan ng Diyos sa pagpili sa bansang Israel ay hindi lamang upang panggalingan ng manunubos. Ang nais din ng Diyos para sa bansang Israel ay sila ang maging tagapagsalita at tagapagturo niya sa mundo tungkol sa kanyang mga kamangamanghang mga gawa. Ang Israel ay magiging bansa ng mga saserdote, propeta at mga misyonero sa buong mundo. Ang nais ng Diyos ay maging bukod tangi ang Israel sa lahat ng bansa, isang bansa na magtuturo sa lahat ng daan patungo sa Diyos at sa kanyang ipinangakong tagapagligtas at manunubos na ang Panginoong Hesukristo. Subalit nabigo ang Israel sa maraming tungkulin nito. Subalit ang pinakalayunin talaga ng Diyos para sa Israel ay upang panggalingan ng manunubos para sa buong sanlibutan, at ito ay ang perpektong nangyari sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman para sa mga taga-Israel, lalo na ang mga kababayan nating Pilipino, ay huwag kayong mag-aalala dahil hindi kayo pababayaan ng ating Panginoon, dahil ang bansang inyong kinalalagyan ngayon ay protektado ng ating Panginoong Diyos at kailanman ay hindi magwawagi ang mga kaaway nito. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo sa reaction video na ito? Sa inyong mga narinig at nabasa mga idol, naniniwala ba kayo na ang bansang Israel ay protektado ng ating Panginoon at iniingatan niya ang bayang ito dahil ito ang kanyang lupang pangako? Naniniwala ba kayo mga idol na kahit gaano man karami ang kumalaban sa bansang Israel ay hindi sila magwawagi? Ibahagi mo naman ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.